I gave you my heart. Alas 9 ng gabi sa dormitoryo ng mga lalaki sa University Campus. Gerald, pwede bang bumaba ka sa dormitory 101 sa first floor at kunin mo ang laptop ko? Isang lalaking blondie ang buhok na nanggaling sa kabilang kwarto ang biglang nagbukas ng pinto ng kwarto ni Gerald. Saka ito naglalag ng $1 sa sahig at dire-diretsong tumalikod at naglakad papalayo. Saka pakikuhanan mo na din ako ng bote ng mineral water sa supermarket sa baba. Muling humarap ang lalaking blondie ang buhok at naglaglag ng $3 sa sahig, $2 para sa bote ng tubig at $1 na bayad para sa kanyang inyutos. Hoy blondie! Bakit ba laging inuutusan ng mga tao sa dormitory ninyo si Gerald na parang isang katulong? Bakit ba napakabuli ninyo? Galit na tinanong ng mga nakatira sa dormitoryo kung nasaan si Gerald dahil hindi na nila ito matiis. Hahaha! Diyan sa dormitory nyo nakatira si Gerald pero di nyo pa rin siya naiintindihan. Kapag binigyan nyo ng pera yan, kahit tayo kakainin yan. Sarkastikong sinagot ni Blondie saka tumawa bago umalis ng dormitoryo. Namula ang mukha ni Gerald dulot ng kahihiyan habang nagbingi-bingihan sa sinabi ng lalaking blondie ang buhok. Pagkatapos ng mga pangyayari, pinulot niya ang ilang $2 sa sahig at inisip sa sarili, sa ganitong paraan, kikita ako ng $2 at sapat na yon para makabili ng 3 siopao at 1 bag ng pickles. Hindi na ako magugutom. Gerald, teka lang. Kung hindi sapat ang pera mo, papahiramin ka na lang namin at hindi mo kami kailangan bayaran. Hindi mapigilan ng namumuno ng dormitoryo ang kanyang sarili na maawa kay Gerald. Napailing na lang si Gerald bago ngumiti at sinabing salamat pero okay lang ako. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Gerald at naglakad papalabas ng dormitoryo. Sa sandaling iyon, nakatingin ang mga kalalakihan sa likod ni Gerald at napailing na lang sa awa. Sa katotohanan, hindi ginusto ni Gerald ang maging utusan ng iba, gusto niyang maging masaya ang buhay niya habang nasa universidad. Magiging maganda sana kung pag-aaral lamang ang kanyang inaalala at wala ng iba. Ngunit, isa siyang pobre. Kahit na maayos ang pakikitungo sa kanya ng ibang kalalakihan sa dormitory, hindi niya gustong kaawaan siya ng mga ito. Ngunit, natatakot si Gerald na sa kalaunan ay magsawa din sila sa kanya. Maliban sa mga kasama niya sa kwarto, walang ibang kaibigan si Gerald sa buong universidad. Gerald, tama ba yung narinig ko kay Blondie na bababa ka daw? Sa sandaling ito, isang lalaki na may magarang pananamit ang lumabas mula sa kabilang kwarto. Ang pangalan niya ay Danny Sanders at siya ang namumuno sa dormitoryo ni Blondie. Siya ang kinahangaan ng lahat ng babae dahil maliban sa pagiging napakayaman, napakagwapo din niya. Ngunit mababa ang tingin niya kay Gerald dahil sa tingin niya ay isang kakahiyan si Gerald. Hindi lubos maisip ni Gerald kung bakit makikipag-usap si Danny sa kanya. Tumango lang si Gerald at sinabing, oo, papunta ako sa baba. Sabay ngumiti si Danny at iniabot ang isang kahon na puno ng kung ano-ano kay Gerald. Isa sa mga kaibigan ko ang maghihintay sa East Grove ngayong araw. Pakibigay sa kanya ang kahon ng yan. Ito ang $10 para sayo. Si Danny ay isang playboy at alam ng karamihan kung gaano kadalas siyang makipagkita sa iba't ibang babae sa kagubatan. Marami din mga kaibigan si Danny na katulad niya ang gawain. Ngunit hindi ito pinag-isipan ng matagal ni Gerald dahil sanay na siya na inuutusan ng iba. Kinuha niya ang kahon at ang $10 bago nagputuloy bumaba ng hagdan. Agad niyang narinig ang mahinang halakhak ni Danny pagkatalikod niya. Bumaba si Gerald upang kunin ang laptop at bumili ng bote ng tubig bago siya nagdesisyon na ibigay ang kahon para kay Danny. Sikat ang maliit na kagubatan sa labas ng universidad sa mga magkasintahan para patagong magkita sa gabi. Ilang saglit lang, nakarating si Gerald sa lugar na sinabi sa kanya ni Danny. Agad niyang nakita ang isang lalaki at babaeng nakaupo sa kagubatan habang nag-uusap at nagtatawanan. Subalit laking gulat ni Gerald nang makita niya ang mukha ng lalaki at ng babae sa ilalim ng liwanag ng buwan. Napatulala si Gerald. Siksevya ang kanyang nakita. Agad namula ang mga mata ni Gerald at nabitawan niya ang mga bagay na kanyang hawak. Si Xavier ang dating kasintahan ni Gerald at 3 araw pa lang ang nakakalipas nang sila ay maghiwalay. At syempre, si Xavier ang nakipaghiwalay sa kanila. Nang naghiwalay sila, idinahilan ni Xavier sa kanya na kailangan niya ng oras pa sa kanyang sarili. Ngunit 3 araw pa lamang ang nakalipas at nakikipagkita na siya sa ibang lalaki sa kagubatan.
Agad din napansin ng lalaki at ng babae si Gerald at agad din makikita sa kanilang muka ang kanilang nararamdaman. Gerald, anong ginagawa mo dito? Huwag mo sana akong pag-isipan ng masama. Kasama ko si Yuri dito kasi. Kita ang pagkataranta ni Xavier ang matinding kahiyan sa sandaling ito. Agad din niyang niyuko ang kanyang ulo nang hindi makahanap ng paraan upang harapin si Gerald. Ang lalaki ay nagngangalang Yuri Lowell, isang second generation rich kid. Napahalakak siya ng malakas na makita sa sahig ang kagamitan sa kahon na nabitawan ni Gerald. Buwisit na yan. Kakaiba talaga si Danny pagdating sa pagpapahiya sa mga tao. Nakiusap ako sa kanya na ipadala sa akin yang kahon ngunit di ko inaasahan na utusan kanya na ipadala yan dito. Magaling. Napakagaling talaga ni Danny. Alam ni Gerald na isang malapit na kaibigan ni Danny si Yuri na isang second generation rich kid. Nagmamamay-ari ng ilang mga restaurant ang kanyang pamilya at kadalasan ay tatlo ang kanyang minamaneho kapag pumapasok sa universidad. Walang magawa si Gerald kundi mamuti ang kamao sa higpit nito nang marinig niya ang sinabi ni Yuri. Tila sinasadya ni Danny ang pangyayaring ito. Maliban dito, naniniwala si Gerald na may kinalaman si Danny sa paghihiwalay nila ni Xavier. Kung hindi, sa anong kadahilanan magkasama si Xavier at Yuri pagkatapos lang ng ilang araw nang sila ay maghiwalay? Xavier, alam ko naman na hindi mo na ako gusto pero hindi mo kailangan sumama sa ganitong klase ng tao pagkatapos natin maghiwalay. Alam mo ba kung ilang beses yan nagpalit ng girlfriend bago ikaw? Sigaw ni Gerald. Lubos niyang minahal ang babaeng iyon. Minahal niya ng tunay ang babaeng iyon. Matinding pagkabalisa at pagkairita ang naramdaman ni Xavier nang marinig niya ang sinabi ni Gerald. Sino ka ba sa tingin mo, Gerald? Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan na turuan ako kung ano ang dapat kong iasta at kung ano dapat kong gawin? Hiwalay na tayo at ako lang ang may karapatan pumili kung sino ang gusto ko makasama. At saka, nanggagalaiti si Xavier sa mga sandaling ito. Tumitig siya kay Gerald saka sinabi, pumunta ka ba dito para lang inisin ako? Lumayas ka? Slap! Pagkatapos niya magsalita, lumakad paharap si Xavier at sinampal si Gerald. Lalong lumakas ang tawa ni Yuri sa mga sandaling ito. Hahaha. Xavier, bakit mo siya pinapaalis? Hayaan mong manatili siya at panoorin tayo. Agad namula ang mukha ni Xavier. Yuri, nawala lahat ng interes ko pagkatapos makita ang lalaking yan. Siguro sa susunod na lang. Pagkatapos ay umalis si Xavier sa yakap ni Yuri. Hindi alam ni Gerald kung paano siya nakaalis sa kagubatan at tila na blanko ang kanyang pag-iisip sa mga sandaling iyon. Lahat ng ito ay dahil sa pera. Nasa ganitong kalagay si Gerald dahil wala siyang pera. Hahaha. Pagkatapos niyang makabalik sa dormitory, sinalubong si Gerald ng tawanan ng kanyang mga kaklase sa pasilyo. Hawak ni Danny ang kanyang tiyan habang tumatawa ng malakas. Kita naman na sinabi niya sa kanilang mga kaklase ang mga nangyari. Hahaha. Gerald, anong nakita mo nang dalhin mo yung kahon kanina? Tanong ni Blondie habang nakangiti. Hayop na yan. Ang ganda talaga ng katawan ni Xavier. Sabi ni Danny habang nakangisi. Hinigpitan ni Gerald ang kanyang mga kamao at namumula ang kanyang mga mata sa sandaling ito. Ninanais niyang patayin si Danny. Gustong-gusto niyang pumanaw kasama si Danny. Bakit? Bakit mo to ginagawa sa akin? Nanggagalaiting tanong ni Gerald. Tumawa muna si Danny bago siya sumagot. Hoy, anong inaakala mo? Hindi ako natatakot sa'yo. Sa lahat ng mahirap dito sa klase natin, ikaw ang pinakaayoko. Napakaganda ni Xavier at sayang lang kung mapupunta sa isang katulad mo. Mas mabuti nang mapunta siya ng kaibigan ko at paglaruan ng mga ilang araw. At saka Gerald, alam mo ba na nakuha ni Yuri si Xavier pagkatapos lang nila mag-text ng kalahating oras habang inabot ka ng kalahating taon bago kanya sinagot? Nagtatawanan ang lahat sa mga sandaling ito at walang may pake sa dignidad ni Gerald. Ginawa ko yon para sa'yo. Agad na sumugod si Gerald patungo kay Danny. Ang naging resulta, binugbog siya ng mga kaibigan ni Danny. Sa huli, ang mga roommate ni Gerald ang nagligtas sa kanya at dinala siya sa kanilang dormitoryo. Nagtalukbong si Gerald gamit ang kanyang kumot habang umiiyak sa kanyang higaan. Bakit? Bakit nila ako kailangan pahirapan at tapak-tapakan ang aking dignidad? Bakit? Wala ba akong pakiramdam dahil lang mahirap ako? Hindi ba ako isang tao sa paningin nila?
Nagpatuloy ang paghihinagpis ni Gerald at hindi niya mapigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi niya makalimutan ang mga nangyari sa kanya ng gabing iyon. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakatalukbong ng kumot hanggang sa siya ay nakatulog sa kakaiyak. Marahil dahil ang gabi ay nang tingnan ni Gerald ang kanyang cellphone, nadiskubre niya na napakarami niyang natanggap na mga mensahe at tawag. Sa pagkagulat ni Gerald, lahat ng numero ay hindi pamilyar. Nakatanggap din siya ng isang mensahe na nagsasabing may isang taong nagpadala sa kanyang bank account. Daxtonville Bank and 19 years. The balance of your account ending in 100 at 7 is as 1,500,000.00. Laking gulat ni Gerald nang makita niya ang mga numero. $1.5 milyong. Sinong magpapadala sa kanya ng $1.5 milyong? Agad tinawagan ni Gerald ang bangko upang kumpirmahin ang padala at mas lalo siyang nalito nang kumpirmahin ito ng bangko. Sa mga sandaling iyon, muling tumunog ang kanyang cellphone. Isa itong tawag mula sa isang international phone number at agad itong sinagot ni Gerald. Gerald, natanggap mo ba yung pera na ipinadala ko? Ako ang iyong ate. Isang pamilyar na boses ang kanyang narinig sa telepono. Anong nangyayari? Hindi ba't nagtatrabaho kayo sa ibang bansa pati na ang magulang natin upang kumita ng pera? Saan kayo nakakuha ng ganitong klase ng pera? Hindi makapaniwala si Gerald sa mga pangyayari. Balak pa itago sa iyo ng ating ama ang katotohanan ng mga 2 pang taon pero hindi ko na kinaya dahil alam ko na palagi kang binubuli sa school. Kaya nagdesisyon ako na sabihin agad sa iyo. Mayaman talaga ang pamilya natin. Ang pamilyang Crawford ay may malaking negosyo sa iba't ibang parte ng mundo. Alam mo ba na 80% ng gold mine, minerals, at petrolyo sa Africa ay pagmamay-ari ng pamilya natin? Hindi pa kasama dito ang iba pang industriya sa Daxtonville at abroad. Agad na palunok si Gerald. Kung wala pa sa kanya ang $1.5 milyong sa kanyang account, hindi siya maniniwala sa kanyang mga narinig. Inakala niya talaga na binibiro lang siya ng kanyang ate. Alam ko na hindi ka panipaniwala ang mga sinabi ko, ngunit Gerald, kailangan mo dahan-dahang tanggapin ang katotohanan. Nung umpisa, pinalaki din ako sa isang mahirap na environment pero dahan-dahan din ako naging pamilyar na mamuhay bilang isang mayaman. At saka, may pinadala ako sa'yo at dadating na siguro yon ngayong umaga. Mula ngayon, wala ka nang magiging problema pagdating sa pera. Hindi ko alam kung magkano ang mga bilihin sa Daxtonville sa panahon ngayon pero huwag ka mag-alala. Gamitin mo yung $1.5 milyong sa ngayon. Tatawagan ulit kita sa susunod na buwan. Matapos ng tawag, hindi pa din lubos na makapaniwala si Gerald. Buong buhay niya siyang namuhay bilang isang mahirap. Ngunit, isa pala siyang second generation rich kid. Lumalabas nagsinungaling sa kanya ang kanyang nakakatandang kapatid at mga magulang nang sinabi nila sa kanya na nagtatrabaho sila sa ibang bansa. Pagkatapos nito, agad tumawag si Gerald sa kanyang mga magulang. Nagalit sila nang malaman nila na sinabi sa kanya ng kanyang ate ang tungkol sa kanilang kayamanan ng walang pahintulot ngunit makalipas ang ilang sandali, napagpasyahan nilang humingi na lamang ng tawad kay Gerald. Sinabi kay Gerald ng kanyang ama na napilitan siya kundi gawin ito dahil gusto niyang palakihin siya na mapagkumbaba. Pagkatapos nito, maraming ipinaliwanag sa kanya ang kanyang ama. Pagkatapos ay nag-withdraw si Gerald ng $100,000 mula sa bangko bago siya mamili kasama ang ilan sa mga black bank card na ipinadala sa kanya ng kanyang kapatid. Sa katunayan, hindi pa rin lubos na kumbinsido si Gerald. Panaginip lang ba ang lahat ng ito? Labis ang pagkasabik ni Gerald sa mga oras na ito. Hahaha. Sabya kung hindi ka nakipaghiwalay sa akin, mabibilhan na kita ngayon ng kahit ano pang gustuhin mo. Yuri at Danny, inisulto niyo na ako at ginawang katatawanan sa universidad. Ano kaya ang maging reaksyon niyo kapag nalaman niyo? Napangiti na lamang si Gerald. Halos tanghali na nang makaalis siya sa bangko. Sa oras na ito, tumunog ang cellphone ni Gerald at napagtanto niya na ito ay isang tawag mula sa pinuno ng kanyang dormitoryo. Hello? Gerald, okay ka lang ba? Bakit wala ka sa dormitory? Lumabas lang ako para magpahangin. Loko ka? Halos mamatay kami sa pag-aalala sa'yo. Nga pala, birthday ni Naomi ngayon. Dahil hindi kanya makontak, sinabihan niya ako na tanungin ka kung pupunta ka sa birthday party niya mamayang gabi. Sabi niya nabanggit na niya sa'yo yung birthday party niya nung mga nakaraang araw. Pagkatapos margining ang kayang sinabi,
Tinignan ni Gerald ang listahan ng mga tawag na hindi niya nasagot sa kanyang telepono bago niya mapagtanto na mayroon ilang tawag mula kay Noemi na hindi niya nasagot. Si Naomi ay isang kaklase ni Gerald at bukod sa napakaganda nito, malapit na malapit din siya kay Gerald. Bukod kay Xavier, si Naomi ang bukod tanging babaeng kaibigan ni Gerald. Sa katunayan, naalala ni Gerald na sinabi sa kanya ni Naomi ang kanyang birthday nung mga nakaraang araw. Subalit, hindi siya sumagot dahil namumroblema na siya sa kung anong kakainin niya ng mga araw na iyon. Ngunit ngayon, nagpa siya si Gerald na mabuhay tulad ng isang normal na tao sa harap ng kanyang mga kaibigan. Sa anong kadahilan kung bakit hindi siya pupunta sa birthday party? Kailangan ko ng regalo para sa kanya, di ba? Pagkatapos ibaba ang telepono, nagtingin-tingin si Gerald sa kanyang paligid at ang tanging lugar na pumukaw sa kanyang paningin ay ang Hermes shop. Isa itong luxury store na kilala sa buong mundo na nagbebenta ng napakamarangyang kagamitan. Kahit na ito ay may kamahalan, maraming second generation rich kids mula sa universidad kung saan pumapasok si Gerald ang mahilig na magpunta dito sa dahil sa dala nitong prestiyo. Hindi plano ni Gerald na pumasok sa tindahan ngunit bigla niya naisip ang Universal Global Supreme Shoppers Card na ipinadala kanyang ate. Labis na tukso ang kanyang naramdaman sa mga sandaling ito. Nagdalawang isip-isip siya na gumastos ngunit nang maisip niya ang tungkol sa card, agad na nawala ang pag-aatubili ni Gerald. Pagtapos huminga ng malalim, agad na nagtungo si Gerald sa Hermes Boutique Store. "Hello sir, ano po ang magagawa ko para sa inyo?" Isang magandang sales girl ang magalang na bumati kay Gerald. Kahit na may bakas ng pagkutya sa kanyang mga mata nang makita niya ang damit ni Gerald, nanatili siyang magalang. Alam niya na lahat ng pumapasok sa tindahang ito ay kadalasan magtitingin-tingin muna ngunit hindi niya maintindihan kung bakit papasok ang isang katulad niya sa ganitong klase ng boutique store. "Magtitingin-tingin muna ako," sagot ni Gerald. Ito ang unang beses na pumasok siya sa ganitong klase ng marangyang tindahan kaya wala siyang ideya kung ano ang dapat bilhin. May bahid ng kutya sa mukha ng sales girl habang pinapanood niya kay Gerald. "Yuri, pwede mo ba ako bilhan ng bag?" Sa sandaling ito, isang pamilyar na boses ang narinig ni Gerald at nakita niya ang isang magandang dilag na papasok sa tindahan habang nakakapit sa braso ng isang lalaki. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Gerald nang makita niya ang dalawa pagkatalikod niya. Sino pa ba kundi sina Yuri at Xavier? "Hello? Siya po ba ang iyong girlfriend mo, Lowell?" Ubod po siya ng ganda. Sa sandaling makita ng sales girl na tumutulong kay Gerald si Yuri, nagkaroon ng matinding pagbago ang kanyang ugali habang binati niya ito ng may ngiti sa kanyang muka. Alam na ng lahat ng si Yuri as isang second generation rich kid at kapansin-pansin siya kahit saan siya magpunta. Ito ang rason kung bakit agad-agad nagpunta sa kanya ang sales girl. "Rachel, ito ang girlfriend ko, si Xavier. Dinala ko siya dito ngayong upang magtingin dahil gusto ko siya bilhan ng isang bag." Namula ang mukha ni Xavier sa sandaling ito. Mapapansin na isang tunay na mayamang binata si Yuri kahit saan siya magpunta. Sa sandaling iyon, tinuro ni Xavier ang isa mga bag at sinabing, "Yuri, gusto ko ang bag na to." Ang bag ay nakalagay sa isang aparador at mukhang napaka-engrade at marangya. Ngumiti si Rachel bago sinabing, ang bag na ito ay isang collector's edition na inilibas noong pagdiriwang ng 200th anniversary celebration ng Hermes. Mayroon lamang 200 ginawa na ganitong bag sa buong mundo at ito ay nagkakahalagang $55,000. Ano? Hindi napigilan ni Xavier na magulat. Nabigla din ng bahagya si Yuri bago ngumiti at sinabing, "Rachel, kung hindi ako nagkakamali, isa itong handmade bag na may mahusay na pagkakagawa. Inilibas lang ito noong nakaraang taon at napabilang na ito sa listahan ng World's Top 10 Luxury Goods, hindi ba?" Nagulat si Rachel sa lawak ng kaalaman ni Yuri. "Tila marami kang alam tungkol sa mga bags." Napailing si Yuri bago sinabing, "Mahiling akong mag-research tungkol sa mga luxury goods pero napakamahal talaga ng bag na ito." Matapos sabihin ito, tinignan ni Yuri si Xavier bago niya sinabing, "Mahal ko, kakaiba talaga ang panlasa mo. Bibilhan na lang kita ng ibang bag na may halagang $5,000 or $6,000. Mas gugustuhin ni Yuri na mamatay kaysa bumili ng isang bag na nagkakahalagang $55,000. Napanguso si Xavier at sinabing, si Alex binilihan ng kanyang boyfriend ng isang bag na more than $8,000. "Kailangan mo maghintay hanggang sa dumating yung allowance ko sa susunod na buwan kung ganon." Sa mga sandaling iyon, agad pinalubutan ng mga taong nakarinig kay Rachel habang ipinipakakilala ang aparador na naglalaman ng napakarangyang bag.
Tila napakatalino ni Yuri habang pinag-uusapan ang tungkol sa bag na may halagang $55,000. Napahanga ang lahat sa kanyang kaalaman. Nang makita ni Gerald na iniwan na siya mag-isa ng sales girl, hindi na niya ninais na magtagal pa sa boutique shop dahil hindi niya gusto na makita siya ni Xavier. Sa mga sandaling iyon, isang mas batang sales girl ang biglang lumapit kay Gerald at yumuko at sinabing, "Hello sir, ano po maitutulong ko sa inyo?" Tila kakasimula niya lang magtrabaho bilang isang sales girl. Medyo mahiyain pa ang mga kilos niya. Ngunit, napalambot nito ang puso ni Gerald dahil siya ay napakamagalang. "Ay, gusto ko bumili ng isang regalo." Agad na sagot ni Gerald. "Sir, meron po ba kayong shopper's card? Kung meron po, magkakaroon po kayo ng discount sa mga bibili niyo." Kahit na si Gerald ang kanyang kauna-unahang customer, hindi niya ito hinusgahan dahil lamang sa simple nitong histura. Sa halip, nagpatuloy siyang magsalita sa profesional na pamamaraan. Meron. Pwede bang tignan mo to?" Inilabas ni Gerald ang Universal Global Supreme Shoppers Card na inibigay sa kanya ng kanyang kapatid na babae bago niya ito iniabot sa sales girl. Nanlaki ang mga mata ng sales girl nang makita ang card. Ito ay isang black gold card. Patuloy na napatitig ang sales girl kay Gerald dahil sa pagkagulat at tila hindi makapaniwala. Mukhang isang ordinaryong mag-aaral lang ang lalaking ito at hindi isang sikat na mayaman. Paano siya nagkaroon ng isang black gold card? Nalito si Gerald at tinanong niya, anong ang black gold card? Isa itong supreme level card at maaari kang gumastos ng hanggang $300,000 on this card. At ang minimum na halaga bawat transaksyon ay $50,000, sir. Mas lalong nalito si Gerald sa sandaling iyon. Alam niyang mayaman ang kanyang pamilya ngunit hindi niya kung gaano sila kayaman. "Sir, batay po sa mga item na kasalukuyang nandito sa aming store, hindi niyo po maaring magamit itong black gold card sa mga regular luxury goods sa shop. Pero, madali niyo pong maabot ang minimum transaction kung ang bibilin niyo po ay yung collector's edition bag. Dadalhin ko na po iyon sa inyo ngayon." Muling yumuko ang sales girl bago kaagad na umalis. Sa mga sandaling iyon, nagititingin-tingin pa si Xavier at Yuri sa boutique store habang hangang-hangang tinitignan ang mga bag. Binuksan ng batang sales girl ang cabinet bago kinuha ang collector's edition bag. Napasimangot agad si Rachel bago sinabing, "Wendy, ano sa tingin mo ang ginagawa mo?" Tumalikod si Wendy at sumagot, "Gusto ko ipakita ang bag na ito sa isang customer." "Itong klase ba ng bag ang dapat mo na ipakita sa kahit sinong customer? Kanino mo yan ipapakita?" Sumimangot si Rachel habang tumititig kay Wendy. Tinignan ni Wendy ang direksyon kung nasaan si Gerald at magalang na sinabi, "Sa lalaking iyon." Tumalikod din sina Yuri at Xavier upang tignan ang direksyon na tinuturo ng sales girl bago tumawa ng malakas. "Ha. Hindi mapigilan ni Yuri ang kanyang pagtawa nang makita niya si Gerald. "Anong pinagsasabi mo? Gusto makita ng lalaki na yon ang collector's edition bag?" Tanong ni Yuri habang nakaturo kay Gerald. Isa itong malaking katatawanan para kay Yuri. Tinitigan ni Yuri si Gerald nang may pagkutya sa kanyang muka at nahiya ng kaunti si Gerald sa mga sandaling iyon dahil maraming tao ang nakatingin sa kanya. Hindi din may pinta ang ekspresito ni Rachel nang sinabi niyang, "Wendy, sa tingin mo ba kayang bilhin ng lalaking iyon ang kahit anong bag sa boutique store na ito? Sino ang niloloko mo?" "Nagkakamali ka, Rachel. Ang customer na iyon ay mayroong black gold card. Isa siya sa mga VIP customer natin." "Ha. Tumawa muli ng malakas si Yuri. "Isang VIP customer? Sikat yan na pobre sa aming universidad." Tinignan din ni Xavier si Gerald na may bahid ng pagkainis habang sinabi, "Gerald, hindi ka ba nahihiya? Bakit hindi ka pa umalis sa lugar na to?" Ha. Tumingin si Gerald sa paligid habang patuloy na kinukutya siya ng mga tao. Nalagay din sa mahirap na posisyon ang sales girl dahil tinititigan ni Rachel na may pagkutya si Gerald. Sa mga sandaling iyon, kalmadong naglakad si Gerald patungong sa counter sa kanya nilapag ang kanyang